Si Fauziya Azim ay isang babae Pakistani na ipinanganak noong March 1990 sa Dera Ghazi Khan, Pakistan. Nang siya ay lumaki, nagsimula siyang makilala bilang Kandil Balok Khan. Bilang isang bata, siya ay isang napakasiglang babae. Mahilig siyang umakyat ng mga puno at maglaro sa bakuran ng kanilang bahay. Talo pa niya ang mga kapatid niyang lalaki sa pag-akyat ng puno, paglangoy o pagbebisikleta at mahilig din siyang sumayaw sa anumang uri ng musika. Siya rin ang tagapagtanggol sa kanyang mga kapatid na babae sa tuwing may nambabastos sa kanila. Laging inaakala ng kanyang mga magulang na siya ang pinakamatalino sa lahat ng kanilang mga anak. Ngunit hindi nito binago ang nakatakdang tadhana para sa kanya, na magpakasal at sumunod sa kanyang asawa. Kaya sa edad na 17 ay pinakasal siya sa kanyang pinsan na lalaki. Mula sa relasyong ito nagkaroon ng anak si Kandil na pinangalanan niyang Michelle. Naging rebelde si Kandil at hindi niya sinunod ang gusto ng kanyang asawa na isa ring napaka-violenteng tao. Isang araw ay nagdesisyon siya na tumakas mula sa kanyang asawa kasama ng kanyang anak. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang linggo napagtanto niya na hindi niya kayang suportahan ang kanyang anak ng mag-isa. Kaya nagpasya siya na ibigay ito sa kanyang mister sa pag-asang mabawi niya ito sa sandaling kumita na siya ng pera. Bagamat nakipag-divorce na si Kandil sa kanyang mister, dahil napatunayan na may physical at psychological abuse na nangyari sa loob ng kanilang kasal, ay nawala din sa kanya ang kustodiya ng kanilang anak. Doon na siya nagdesisyon na lumipas sa syudad ng Karachi at doon na siya bumangon sa pamamagitan ng media. Natanggap si Kandil sa kanyang unang pagkakilala mula sa media noong 2013 nang mag-audition siya para sa isang reality television program. Nag-viral ang kanyang audition at mula noon naging Khan ng Balok ang internet celebrity. Tinagurian pa siyang the Kim Kardashian of Pakistan. Siya ay minahal at hinangaan ngunit kinaiinggitan din siya at kinasusuklaman ng ibang tao dahil sa kanyang mga ipinopost sa kanyang social media. Inilalarawan niya ang kanyang sarili na feminist activist at internet celebrity. Madalas din niya ipinopost ang mga ginagawa niya araw-araw sa kanyang social media. Nagpo-post din siya ng mga sexy videos. Dahil doon ay kumita ng malaki si Kandil at nagawa pa niyang mailipat sa magandang bahay ang kanyang mga magulang. Sa simula ng 2016 ay meron na siyang 700,000 followers sa Facebook, 40,000 naman sa kanyang Twitter at napakasikat din niya sa YouTube. February ng kaparehong taon kung saan ay gumawa ng napaka-controversial na video si Kandil na umabot pa sa halos 800,000 views. Ang video na yon ay tungkol sa celebration ng Valentine's Day. Sa video ay hindi nakasuot si Kandil ng disenteng damit na kinakailangan sa Pakistan. Siya ay nakasuot ng pulang damit at nakaupo sa kanyang kama. Habang naka-video ay pinagtatawanan ni Kandil ang gobyerno ng Pakistan. Sa mga oras na yon ang gobyerno ay nagbabala sa publiko na huwag magdiwang ng Valentine's Day dahil yun ay isang Western celebration. Sinabi ni Kandil na kung mapipigilan man nila ang mga tao na lumabas sa kalsada para mag-celebrate, ay hindi naman nila mapipigilan ang mga tao na magmahal. Sinabi din niya na ang lahat ng politician sa Pakistan ay walang hiya at mga tanga, maliban na lamang sa dating Prime Minister nila na si Imran Khan, nakaka-divorce lang din at ang lalaki na kasalukuyang inaalayan niya ng kanyang puso. Isa pang napaka-controversial na nangyari kay Kandil ay nung nagkita sila ni Abdul Kabi, isa sa mga iginagalang na tao sa larangan ng relihiyon sa Pakistan. Nagkita sila sa isang hotel dahil ayon kay Kandil ay sumang-ayon si Abdul Kabi na magbigay ng payo sa kanya. Nagvideo pa si Kandil at nag-selfie kasama ni Abdul at ipinost niya yon sa kanyang social media. Dahil sa pagkikita nilang dalawa at sa mga litrato nilang dalawa ay nasuspended si Abdul sa religious community. Nagsimula makatanggap si Kandil ng napakaraming mga banta. Maraming taong nagalit sa kanya at gusto siyang patayin. Nakaramdam din siya ng matinding takot at pakiramdam niya ay walang poprotekta sa kanya. Kahit na madalas na makikita siyang nagpapa-interview sa media, ay protektado naman niya ang kanyang personal na buhay. Hindi niya sinasabi ang totoo niyang pangalan, saan siya ipinanganak o kung sino ang kanyang mga kamag-anak. Napaka-protective din niya pagdating sa pagkakakilanlan ng kanyang mga pamilya. Ngunit dahil sa nangyaring iskandalo, ang mga journalist ay nagsimulang alamin at ungkatin ang kanyang dating buhay. Nakahanap ang mga journalist ng totoo niyang pangalan at inilabas nila ang buong detalye tungkol sa kanyang pamilya sa publiko.
Kahit na inilipat na ni Candil ang kanyang pamilya sa magandang bahay, ay doon pa rin sila sa kaparehong bayan nakatira. Isang bayan na halos lahat ng taong nakatira doon ay napakakonserbatibo. Nagsimula na rin makatanggap ng mga death threats si Candil sa sarili niyang bahay. Kaya nagdesisyon siya na manatili na muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkarating niya ay doon pa lamang niya nalaman na itinatakwil na din ang kanyang pamilya sa kanilang bayan dahil sa mga nangyaring iskandalo sa kanya. Nagsusuot ng nikap si Candil sa kanilang bayan para hindi siya makilala. Noong nasa bahay na nila siya, hindi niya pinapapatay ang ilaw dahil siya ay natatakot. Hindi rin siya halos umaalis sa kanilang bahay. Ngunit ang hindi alam ni Candil na ang taong gustong pumatay sa kanya ay ang nakababatang kapatid pala niya na lalaki na si Wassam Asim. Katunayan ay nakakaranas na si Wassam ng galit mula sa kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Ayon sa kanila na ang kanyang kapatid ay nilabag ang lahat ng mga pamantayang pangkultura at relihiyon. At bilang kapatid na lalaki, kailangan niyang gumawa ng paraan at solusyon. Si Candil ay makikitang sumasayaw at nakasuot ng malalaswa sa kanyang mga social media. Nabubuhay din si Candil ng marangya dahil sa kanyang kinikita na kabaligtaran naman kay Wassam. Wala itong trabaho at madalas ay kinukutya ito ng ibang tao. Matagal nang nahihiya si Wassam sa ginagawa ng kanyang kapatid, lalo na nung nakipag-divorce ito sa kanyang mister at sinundan pa ng mga iskandalo niya sa social media. Para kay Wassam ay tiniis na lang sana ni Candil ang pananakit sa kanya ng kanyang mister dahil yun ang tama at makakabuti para sa kanilang pamilya at alinsunod sa kanilang kultura at relihiyon. Nung dumating si Candil sa bahay ng kanilang mga magulang ay makailang beses itong pinagbantaan ni Wassam na papatayin. Sa huli ay nagdesisyon ng ina nila na paalisin na lamang si Wassam sa kanilang bahay para maprotektahan si Candil. Ngunit isang araw matapos mapaalis ay bumalik si Wassam sa kanilang bahay at humingi ng pasensya kay Candil. Katunayan ay nagluto pa si Wassam ng pagkain para sa kanilang lahat. Kaya ang buong akala ng kanilang mga magulang ay okay na ang lahat. Ngunit umaga ng July 16, 2016, nung ginising si Candil ng ina ay napagtanto niya na hindi na ito humihinga. Nakita din niya na may marka ang leeg ni Candil na parang sinakal ito. Agad na tumawag ng ambulance ang kanyang mga magulang at dumating din ang mga pulis. Pagkarating nila agad sila nagsagawa ng interogasyon. Para sa pamilya, malinaw na ang suspect ay si Wassam. Ayon sa ina ni Candil na gumising siya ng umagang yon na masakit ang ulo. Kasunod noon ay sumandal muna siya saglit at tinawag si Candil para sa almusal. At nung hindi ito sumasagot ay nagdesisyon na ito na puntahan si Candil sa kanyang kwarto. Doon na niya nakita na patay na pala ito. Dagdag pa niya na gabi bago ang nangyaring insidente ay naghanda si Wassam ng kanilang pagkain at naniniwala siya na hinaluan ito ni Wassam ng sleeping pills. Nung nakita ni Wassam na tulog na ang lahat ay agad itong pumunta sa kwarto ni Candil at sinakalang kapatid. Nung natagpuan na wala ng buhay si Candil ay hindi na rin nakita si Wassam. Bumiyahe ito ng halos 2 oras at nagtago sa isang village. Pagkarating niya ay sinabi niya kaagad ang kanyang ginawa sa mga tao. Katunayan ay sinabi pa ng mga tao na tama ang kanyang ginawa. Dahil kinakailangan talaga na maparusahan ang kanyang kapatid dahil sa kahihiyan na ibinigay nito sa kanilang pamilya at sa buong bayan. Noong dumating ang mga pulis ay hindi na nanlaban pa si Wassam at inamin niya ang pagpatay sa kanyang kapatid. Sinabi pa niya na pinatawad na siya ng mga tao at wala nang magagawa ang mga pulis. Kasunod noon ay inaresto na ng mga pulis si Wassam. Inaresto din ng mga pulis ang Muslim cleric na si Abdul dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagpatay. Inakusahan ng mga pulis si Abdul na siya nag-uudyok sa mga kapatid na lalaki ni Candil na patayin siya. Dahil tinanggal nga si Abdul sa kanyang posisyon sa relihiyon dahil kay Candil. Bilang gante ay kinontak niya ang mga kapatid na lalaki ni Candil at inudyok na patayin nila ang kapatid dahil sa dinalang kahihiyan sa kanilang pamilya at sa lahat. 3 taon ang nakakalipas noong 2009, si Wassam ay sinentensyahan ng 25 years na pagkakakulong. May kabuuang 6 na akusado kasama na doon si Abdul, 2 pang kapatid na lalaki ni Candil at mga pinsan ngunit lahat sila ay naakwit. Matapos matanggap ang sentensya ay sinabi ni Wassam na hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa at hindi siya nakonsensya sa pagpatay sa sarili niyang kapatid. Sinabi niya na si Candil ay malaking kahihiyan sa kanilang pamilya, sa kanilang relihiyon at sa mga tao sa buong Pakistan. Ilang taon lamang ang lumipas, March 2022 ay nagdesisyon ang mga magulang ni Wassam na patawarin ang anak
Base na rin sa Islamic law kaya pinalaya si Wasam. Pagkalabas niya ng kulungan ay doon siya nanirahan ulit sa kanyang mga magulang. Ihahanap na lang umano nila ng mapapangasawa si Wasam para mamuhay na ito ng normal at tahimik.